Praise the Lord. Hallelujah. God bless you. Holy Brother Paul. Hallelujah. Praise the Lord, saints of God. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. We give the highest praise, glory, honor, majesty to the mighty God. Amen. The everlasting Father, the Prince of Peace, our Savior Jesus Christ, the one true God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let us pray. Hallelujah. We praise you, Father God. We thank you, God. Hallelujah, for bringing us here. We thank you for this fellowship. We thank you, Lord, for moving in our midst, for filling us with your sweet Holy Spirit, oh God. And as we listen to your holy word, leading praise of our beloved pastor, we pray, oh God, anoint your word and your servant, for without you we are nothing. I am nothing, oh God. Help me bring forth your message with your love and power. Touch our hearts, oh God. Remove doubts and unbeliefs. Make us understand your word, oh God. Bind the power of darkness cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Everybody say amen. Praise the Lord. Hallelujah. You may be seated. God bless you. The Bible says, let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. Hebrews 13:7. Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. 1 Thessalonians 5:12 and 13. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. 1 Thessalonians 5:12-13 sa Tagalog, dadapwat ipinamamanhik namin sa inyo mga kapatid na inyong kilalanin ang nangagpapagal sa inyo, amen? At nangamumuno sa inyo sa Panginoon at nangagpapaalala sa inyo at inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa, magkaroon kayo ng kapayapaan. Praise the Lord. We give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor Evangelist Willie Estrada Olmeda, the end-time prophet of God. And we always cherish the precious memories of our beloved assistant pastor, Lina C. Olmeda. Her blessed memories and teachings will be part of our Christian lives forever. Amen. Hallelujah. Greetings everyone here in Marikina. Praise the Lord. Good afternoon po mga minamahal to our webcast viewers all over the world, all over the Philippines, our families here, and in the United States and Canada. Praise the Lord. Greetings to my sweetheart and our children and grandchildren here and abroad. Greetings to my dear siblings, beloved Ate Peach, beloved Kid June, leading prayers of our beloved pastor. We're earnestly praying for your healing and recovery. We love you so much and we miss you so much, Ate. And we pray for your healing in the mighty name of Jesus. And we claim healing in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Palakpakan po muna natin ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. And also, beloved Ate Ted and Kuya Rick on the way here in the Philippines from Qatar. Hallelujah. We greet also Minister Luke Smith, Ate Lai. Hallelujah. Our younger siblings here and all our nephews and nieces. Praise the Lord. Hallelujah. Beloved workers. Napakasisipag na mga manggagawa sa ubasan ng mahal na Panginoon. Amen. Beloved preachers, all choir, musicians, volunteers, hayo group, security group, sa lahat ng mga masisipag na mga manggagawa sa ubasan ng mahal po na minsanan pa. God bless you, our dear Jesus. Bless you more po. Hallelujah sa inyong mga ginagawa sa ubasan ng mahal na Panginoon. Umaraw, umulan, nandito sila nagsiset up mga minamahal. Bagamat napakahirap ng ating sitwasyon ngayon dahil sa ating palipat-lipat na venue, pero nandun pa rin nakagalakan sa ating puso na tayo makapaglingkod, makapagsama-sama, amen, sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos na buhay, amen. Kung ating alalahanin 4 or 5 years ago, nung tayo na lockdown, lahat tayo na lockdown, talagang miss natin ang isa't isa mga minamahal. Na-miss natin ang fellowship, pero ngayon tayo may pagkakataon na magsama-sama ating samantalahin mga minamahal habang tayo may lakas, habang tayo may hininga, habang tayo may buhay na maglingkod sa mahal na Panginoon. Magpasalamat sa dakilang gawa ng Diyos sa ating buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Sa lahat ng ating mga minamahal na mga kapatiran nandito sa Marikina, isang malakas at buhay na palakpak para sa ating Diyos. Amen.
Para sa ating tunay na Diyos. Amen. Hallelujah. Blessed afternoon, everyone. Praise the Lord. Hallelujah. May dumating pong letter dito na during the service, nasa 20 na, nasa 20 na ating mga kababayan ang nabautismuhan. Mga minamahal, para tayo nagkukrusada dito sa Dako ng Marikina. Praise the Lord. Isang kababayan natin, Brother Victor Palea, 73 years old. Luminaw po ang paningin dahil siya po ay may eye cataract and diabetic din po. After baptism, nakalakad ng walang tungkod dahil siya po ay may fracture 1 year ago mula sa isang aksidente. Grabing kagalakan at pag-iiyak sa pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. So may layunin ng mahal na pag kaya tayo dinadala sa iba't ibang lugar, mga minamahal, upang mahatiran natin ating mga kababayan na hindi nakakakilala sa Diyos, na may tunay na Diyos na dapat nating sambahin, may Diyos na tumutugon sa ating mga panalangin. Amen. Hallelujah. Kagaya ng 32 years ago dito sa Dako ng Marikina, mga minamahal, for almost 30 years nung tayo lumisan dito sa Dako ng Marikina at lumipat sa Cuneta Astrodome, mga minamahal, mga samot-saring himala, kababalaghan na nangyari sa lugar na ito, mga minamahal, nung krusada dito sa Marikina City with our beloved pastor, beloved assistant pastor. Talaga namang nakakamangha, mga minamahal, na isipin. Mula noon hanggang ngayon, amen. Ang mga naligtas na mga magulang, karay-karay ang kanilang mga anak. Ngayon yung mga anak, hanggang ngayon, mga minamahal, nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Nagsisimula na rin ang kanilang pamilya, mga minamahal. Karay-karay din ang kanilang mga anak para ipakilala ang Diyos na lumikha sa atin at dapat nating sambihin at paglingkuran. Talagang napakabilis ng panahon, mga minamahal. Tunay na kung ating iisipin, ating mga narinig na patutuo kanina, walang kalugihan sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Hallelujah. For 30 years, nagpapatutuo ang ating mga kapatiran na nasave, na ligtas dito sa lugar na ito. Sila yung nagpapatunay na ang Diyos ay tumutugon sa panalangin, nagliligtas, nagpapagaling. Amen. Hallelujah, ng Diyos na ating sinasamba. Inibig tayo ng lubos, mga minamahal. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Yan ang gusto ng Diyos na ating maranasan, na Kanyang dakilang pag-ibig, mga minamahal, ang kaligtasan, kung ikay maglilingkod ng patuloy hanggang sa tayo malugutan ng hininga, mga minamahal. Yan ang layunin ng tao. Yan ang tungkulin ng tao, mga minamahal, sa daigdig. Hallelujah. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. So 30 years later, nandito nagbabalik tayo sa Marikina. Hallelujah. Talagang para tayo mga pilgrims nung unang panahon, sa panahon nila Moises, mga minamahal, palipat-lipat. Pero may layunin talaga ang mahal na Panginoon. Sa ating paglipat dito sa Marikina, para nagpapahiwatig kung saan tayo dadalhin pansamantala, mga minamahal. Hallelujah, mapalakpakan natin ating mahal na Panginoon. Kahit saan tayo mapadpad, mga minamahal, ito ay krusada ng Diyos para sa kaligtasan ng marami. Amen. Kasama tayong lahat sa pagliligtas ng mga kaluluwa, mga minamahal. Walang sawa sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Sa ating kalakasan, habang tayo may lakas, sa ating kahinaan, ano man ang ating sitwasyon, nasa kahirapan, tayo'y nasa kayamanan man, mga minamahal, tayo'y magpupuri sa Diyos na Siyang lumikha, lumalang sa sangkatauhan. Ang Jesus Miracle Crusade ay nagpapatuloy sa pagkukrusada. Nagpapatuloy ang kanyang ministeryo sa pagliligtas ng maraming kaluluwa. Hindi na lang ngayon sa Pilipinas, maging sa iba yung dagat, mga minamahal. 5 kontinente nandun ang Jesus Miracle Crusade. Wala lang tayo sa Antarctica tsaka sa Africa. Wala pa, mga minamahal. Pero sa halos 7 kontinente sa buong mundo, naikot na natin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Mapalakpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Bunga yan ng panalangin ng mga lingkod ng Diyos, mga minamahal. Sa kanilang pag-aayuno, pagsusumikap, sa pagpapagal para sa ating sariling kaligtasan. Hallelujah. Sasabihin ng iba, kaya din namin manalangin, kaya din namin magkrusada, magligtas ng tao. Pero ang tanong, pinili ka ba ng Diyos? Linangisan ka ba ng mahal na Panginoon? Amen. Maraming yumaman sa pangangaral daw ng salita ng Diyos.
Pero iniiba ang salita ng mahal na Panginoon. Puro pang sarili, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, Jeremiah 3:15, and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Dito, ating naunawaan ang salita ng Diyos. Naunawaan natin ang tunay na paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya naman bumaba ang kanyang banal na Espiritu Santo. Tayo'y pinagaling, pinaagi sa ating mga balatian, sa ating mga karamdaman, pinagaling tayo, mga minamahal. Hallelujah! Ang Diyos ang kumikilos, ang Diyos ang nagli-lead sa gawain na ito, mga minamahal. Kaya ang dapat gawin natin bilang tunay na Kristiyano, the Bible says we must serve faithfully. Praise the Lord. 1 Chronicles 29:11 says, for we are strangers before thee, and sojourners, as were all our fathers. Our days on the earth are a shadow, or as a shadow, and there is none abiding. Sapagkat kami ay mga dayuhan sa harap mo at mga taga-ibang bayan, gaya ng lahat naming mga magulang. Amen. Ang aming mga kaarawan sa lupa ay parang anino at hindi nagtatagal. Ang buhay ng tao ay parang isang hamog, sabi sa Biblia, na narito sa madaling araw, pagputok ng araw, ito'y nawawala. Ganun daw ang buhay ng tao, mga minamahal. Life is fleeting. James 4:14 says, whereas you know and not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor, hamog, that appeareth for a little while, and then vanisheth away. Yan ang buhay natin, mga minamahal. Kaya ang sabi sa Biblia, wala kang maipagmamalaki sa Diyos. Proverbs 27:1 says, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Marami sa atin ng lalong mga kabataan, walang pakialam sa salita ng Diyos, walang pakialam sa pananambahan. Pagdating ng araw, din mo malalaman gaano kahalaga ang salita ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Palakpakan po muna natin ang mahal na Panginoon. Knowing these facts, the fact of life, life is fleeting. Panandalian lamang ang ating buhay. Sabi ng Biblia, there is none abiding. Walang mananatili. Nagsasalin-salin ng lahi, walang mananatili. Life is short. Napakaikli ng buhay. Huwag natin sayangin sa mga bagay na walang kapararakan, mga minamahal. Mga walang kwentang bagay. Lahat tayo na humaling na sa mga gadgets natin, lahat nakayuko na. Nakatingin sa cellphone, pati ba naman sa loob ng banal na iglesia. Kaagaw pa rin sa atensyon ng Diyos ang ating mga gadgets, mga minamahal. It's just a reminder for each and every one. Hallelujah. Huwag natin sayangin ang panahon sa may buhay ng may buhay, mga minamahal. Anong meron sa isang pamilya, sa isang kapatid? Bakit ba siya nagkakaganon? Bakit siya may sakit? Magpasalamat ka sa Diyos, hindi ikaw yung may sakit. Hallelujah. Kanya-kanyang kaligtasan. Intindihin natin ang sariling kaligtasan. Sa halip na ating ipinalangin ang bawat isa, kung ano-ano mga pinag-uusapan, bakit magagamot mo ba ang kapatid mo? Sa pagchichismis, mga minamahal. Hindi yan ang kalooban ng mahal na Panginoon. Isipin natin, nagpagal sa iyo sa banal na gawain ng Diyos. Sabi sa Biblia, touch not mine anointed and do my prophets no harm. Hallelujah. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Yung mga pribadong buhay, wag na natin pakialaman, mga minamahal. Kanya-kanya naman ang kaligtasan. Kung may nangihina, palakasin sa pananampalataya, sa mga patuto, mga minamahal. Magpanalanginan tayo sa isa't isa. We are a brother's keeper. Maging busy po tayo sa paglilingkod sa Diyos, hindi sa pagchichismisan. Maging busy tayo sa pag-aasikaso sa ating sariling pamilya, mga minamahal. Wala nang time para sa negativity. Ano mang agenda mo sa buhay, yung agenda natin, dapat agenda natin na tayo'y maligtas, amen. Makapiling natin ang mahal na Panginoon sa kalangitan. Praise the Lord.
Sabi sa Biblia, ibigin natin ang Diyos, mga minamahal, ibigin ang ating kapwa. Huwag tayo matuwa na may nalulugmok, amen. Tayo'y manalangin ng mataimtim. Praise the Lord. So there are 11 key points in this message. Ang sabi sa una, we must focus on eternal life. Pwede niyo pong tingnan yung screen. Nasa screen, 11 key points. Serving faithfully, amen, the path to eternal life. Second, seek things above. Third, obedience to God. Pwede pong ipalabas sa screen yung key points. Number 4, consequences of disobedience. Fifth, be doers of the word. 6, responsibility to live righteously. 7, holiness in lifestyle. 8, importance of faith. 9, chosen people of God. 10, consequences of rebellion. 11, call to perseverance. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. So we must focus, sabi ng Biblia, on the eternal life. We must focus on the eternal. There are 2 eternities ahead of us. An eternity in heaven and eternity in hell, in damnation. Dalawang pagpipilian ng tao. Kung totoo na tayo'y nabuhay sa daigdig, tayo'y narito ngayon, mga minamahal. Totoo ang kamatayan, totoo ang langit at impyerno. Ang sabi sa Biblia, ang katatakutan natin ang mahal na Panginoon, wala ng iba. Hindi ka matatakot sa kamatayan, hindi ka matatakot sa pumapatay ng tao, matakot ka sa Diyos. Hallelujah! Ang sabi, we must focus. Hindi tayo pwede makiayon sa galaw ng sanlibutan. Hindi na natin pwede gawin ang gawain ng sanlibutan. Amen. Hindi lang puro material na bagay ang ating pinagtatrabaho, numero ang ating kaligtasan, mga minamahal na mga kapatid. The Bible says, Colossians 3:1 and 4 po. 1 to 4, praise the Lord. Colossians chapter 3, verses 1 up to 4. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is your life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Dito po sa mga taga-Colosas, Kabanatang 3, talata ng 1 hanggang 4. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nakasa taas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa taas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag nga rin kayo na kasama niya sa kalwalatian. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Seek the things above, mga minamahal. Set your affection on things above. Sapagkat lahat daw na nasa ibabaw ng mundo, lahat ng ito ay pansamantala lamang. Lahat ito ay lilipas, mga minamahal. Second, seek the things above. If you then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affections on things above, not on things on the earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. So lahat ng ating galaw ay para sa kaitaasan, amen. Ano man ang mangyari, mamatay, mabuhay ka, for to me to live is Christ and to die is gain. Lahat pakinabang sa paglilingkod sa Diyos. Hindi mo na mamahalin ang mga bagay sa daigdig. Secondary na lang yan. Kung ikay binigyan ng Diyos ng pagpapala ng kayamanan, that's an added bonus, mga minamahal. Gamitin natin sa kabutihan, sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, sa pagsuporta sa banal na iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon. Third, we must obey God. Obedience to God. Hindi na raw tayo masusunod. Tayo ay tagasunod na ni Kristo. Amen. Hallelujah.
Sinusunod natin ang utos ng mahal na Panginoon. Ang ating pagsunod ay para saan? Para sa ating sariling kaligtasan. Amen. Hallelujah. Mapalakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Imagine yung Biblia, mga minamahal, talagang noon pa lamang, pinagpapalakpak na tayo. Sabi sa Biblia, clap your hands all you people and shout unto God with a voice of triumph. Pati yung pagpapalakpak, pakinabag din sa tao, mga minamahal. Sa pagpapalakpak pa lang, gumagaling ka na sa karamdaman mo, mga minamahal. Hallelujah. Ang ating pagpupuri, ang ating pag-awit, ito'y nakakagaling sa ating mga karamdaman. Pinupuri mo ang Diyos, pinapagaling ka ng mahal na Panginoon sa iyong karamdaman. Hallelujah. Isang malakas na palakpak uli sa ating dakilang Diyos sa buhay. Hallelujah, hallelujah. So, ang pagsunod ay hindi kalugihan sa Diyos. Ang paglilingkod ay hindi kalugihan sa tao, mga minamahal, bagkus ito'y pakinabang. Pero, fourth, merong consequences ng disobedience. Kung hindi ka susunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, pagtalikod sa mga utos ng Diyos, ay nagiging karumal-dumal sa harapan ng mahal na Panginoon. Di ba pinag-usapan natin, ang sabi ng Biblia, ang katatakutan mo ay Diyos lamang. Pag tumalikod ka sa utos ng Diyos, matakot ka ng gusto sa Diyos. Amen. Hallelujah. Sa paglilingkod sa Diyos, may mga bawal. Ganun din naman ang batas ng tao, mga minamahal. Hindi ka basta-basta pwedeng tumawid sa kalsada. Lalo yung mga ordinansa dito sa Marikina, talagang napakahigpit na pinatutupad, mga minamahal. Napakaganda naman. May kaayusan because God is a God of order. Amen. Amen. Hallelujah. Pagka mabibilis yung mga sasakyan, hindi ka sumunod sa ordinansa, sa batas trapiko, naka-red yung light, tumawid ka, mababangga ka talaga. Mapapahama ka. Katulad ng isa nating instrumentalist, hinabol niya yung red light, buti hindi niya napatay yung nakamotor, mga minamahal. Pareha sila ng isipan, bangga sa gitna ng kalsada. Kapatiran din pala na paalala daw sa kanya dahil hindi na siya dumadalo. Yung kanya nakabanggaan, mga minamahal, pero pinag-ingatan pa rin ng mahal na Panginoon. So, pag sinuway natin ang batas, kapahamakan. Magtapon ka ng basura sa paligid, paglilinisin ka ng gobyerno sa buong kapaligiran, mga minamahal. Hallelujah. Proverbs 28:9, praise the Lord. The book of Proverbs chapter 28, verse 9. He that turneth away his ear from hearing the law, even his prayer shall be abomination. Kawikang Kapitulo 28, versikulo 9. Siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig ng kautusan, ay maging ang kanyang dalangin ay karumal-dumal. Amen. Hallelujah. Pakiulit po sa Tagalog. Praise the Lord. Kawikang Kapitulo 28, versikulo 9. Siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig ng kautusan, ay maging ang kanyang dalangin ay karumal-dumal. Praise the Lord. Pag linalayo natin ating pakinig sa pakikinig ng kautusan, maging ang kanyang dalangin ay nagiging karumal-dumal sa kanya. Bali, wala pala yung panalangin mo kung hindi mo sinusunod ang kalooban ng mahal na Panginoon. Karumal-dumal daw kahit yung panalangin mo sa Diyos sa harapan ng mahal na Panginoon. Ang gusto ng mahal na Panginoon na tayo nagpapakumbaba. Bakit? Sino ba tayo, mga minamahal? Kailangan may mababang puso tayo. We are not better than anyone. Hindi pwedeng mas banal ako sa iyo. Hindi po ganun, mga minamahal. God is not a hard taskmaster, mga minamahal. Gusto ng Diyos na ibigin natin siya ng buong puso natin. Hindi natin pwedeng ipilit yung sarili nating standard sa iba, mga minamahal. Hayaan natin na lumago sa pananampalataya ang bawat isa. Pero sinasabi din naman ng Biblia na we have to rebuke, amen, reprimand, para matuto ang bawat isa. Pero
gawain na yan ng ating mahal na pastor, ng ating beloved parents in the Lord. Hallelujah, hallelujah. Mapalakpakan po muna natin ang ating Diyos sa buhay. So sa ating pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, sa haba ng panahon na paglilingkod sa Diyos, tumawid ako ng 10 ilog para ipangaral ang salita ng mahal na Panginoon. Sa ating mga kababayan, araw-araw nag-aayuno ako. Sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Nagkamali isang beses. Pwede mo bang ikatwiran sa hukuman? Nakapatay yung anak ko, pwede mo bang i-consider na lang yung ginawa niya for the last 30, 40 years? Napakamabait na tao yan. Pwede ba natin ikatwiran sa harapan ng mahal na Panginoon? Sumusunod ako, mahal na Panginoon. Isang beses lang ako nagkasala. Baka pwede nang pass na lang. Hindi po ganun, mga minamahal. Preacher ang kapatid ko. Naku, grabing pagsusumikap. Napakasipag sa gawain. Madaling araw pa lang, nananalangin na. Nagmolestya lang naman, pwede na sigurong palampasin. May batas. May batas ang Diyos, may batas din ang bayan. Hallelujah. Sa batas ng tao, minsan, nakakalusot. Pero pag ikay hinatulan, mga minamahal, kalaboso talagang dating. Kasi may mga ganyan na grabing serbisyo ko sa iglesia. Nagkasala. Hindi naman natin pwedeng palampasin yan, mga minamahal. Ang mali ay mali, ang tama ay tama. Ang puti ay puti, ang itim ay itim. Hallelujah. Tunay ang Diyos sa ating sinasamba. Ezekiel 33:13 says, nakasulat, kapag sinabi ko sa matuwid na siya'y tiyak na mabubuhay, kung siya'y aasa sa kanyang sariling katwiran at gumawa ng kasamaan, lahat ng kanyang mga katwiran ay hindi na maaalala. Ngunit dahil sa kasamaan na kanyang nagawa, siya'y mamamatay dahil dito. See? May accountability, mga minamahal. Hindi natin pwedeng ikatwiran ang ginawa nating mga kabutihan para pagtakpan ng isang kasalanan. Buhay ang mahal na Panginoon. May pananagutan tayo sa harapan ng mahal na Panginoon. Roma 14:12, ang sabi, kaya nga bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos para sa kanyang sarili. Kanya-kanya ang kaligtasan para sa kanyang sarili. Magbibigay sulit tayo sa harapan ng mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ipinapahiwatig ng talatang ito na may responsibilidad ng bawat isa na mamuhay na isang buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Hallelujah. Na alam natin na balang araw tayo itatayo sa harapan ng Diyos, sa hukuman ng Diyos, at magbibigay sulit sa ating mga buhay. Hallelujah. Ito'y bilang paalala na manatiling magpakumbaba ang bawat isa. Humingi ng kapatawaran sa Diyos kapag tayo ay nadarapa, mga minamahal, at magtiwala sa biyaya ng Diyos kaysa sarili nating mga gawa upang akayin tayo sa landas ng katwiran. Amen. So panglima, fifth, doers of the word. Maging tagagawa daw po tayo ng salita, hindi lamang tagapakinig. James 1:22, kindly po. Praise the Lord. And 25. The book of James chapter 1, verse 22. But be doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. Verse 25. But whoso looketh into the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. Praise the Lord. God bless you. Ito po sa Santiago, Kabanatang 1, 22 at 25. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita, at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan
ang kautusan ng kalayaan at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. So yun ang ating tungkulin, mga minamahal, na hindi lang tayo tagapakinig, but ating isinasagawa ang ating napakinggan. Amen. Ating isinasagawa ito, ginaganap ang buong kautusan ng Diyos. James 2:10 says, "For whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all." Halimbawa sa 10 kautusan, isa ang hindi mo ginawa, bali wala na rin. Mga minamahal, pinipili mo lang yung gagawin mo, yung susundin mo sa kautusan na mahal na Panginoon. We became transgressor of the law. Mga minamahal. Praise the Lord. James 2:10-11 po. James chapter 2, verses 10 and 11. For whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. 11, for he that said, do not commit adultery, said also, do not kill. Now if thou commit no adultery, yet if thou kill, thou art become a transgressor of the law. Praise the Lord. Santiago Kapitulo 2, versikulo 10 at 11. Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Sapagkat ang nagsabi, huwag kang mangalunya, ay nagsabi naman, huwag kang pumatay. Gayon kung ikaw ay hindi nangalunya, ngunit pumatay ka, ay nagiging suwail ka sa kautusan. Amen. Praise the Lord. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangalunya, ngunit pumapatay ka, ay nagiging suwail ka sa kautusan. Isa dyan ang hindi mo ginawa. Isa dyan ay ginawa mo, nagiging guilty ka sa lahat ng kautusan ng mahal na Panginoon, sa pagsuway sa utos ng mahal na Panginoon. Imagine yung murder, yung sama ng loob, yung hatred sa kapwa mo, kahalintulad lang din ng murder, ng pagpatay ng tao. Yan ang katotohanan, mga minamahal. Kaya tayo narito, itinutuwid tayo ng mahal na Panginoon. Huwag na nating dalhin yung mga baggage natin. Huwag na nating isipin yung mga problema nandyan lang. Huwag mo nang pahalagahan yan. Dala-dala natin sa araw-araw, ano bang kakainin ko bukas? Anong daramtin ko bukas? Sabi sa Biblia, hindi madaragdagan ang iyong buhay sa pagpoproblema mo, sa hinaharap. Huwag kang matakot sa kinabukasan, huwag kang matakot sa kaaway, matakot ka sa Diyos, matakot tayo sa Diyos. Sundin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang sabi ng Biblia, sino bang makikinabang? Ang Diyos ba? Tayo ang makikinabang, mga minamahal. Hallelujah. Pagpapalain daw tayo ng mahal na Panginoon. Kapakinabangan ng paglilingkod ang pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. So number 6, responsibility to live righteously. Tayo dapat mamuhay ayon sa ating narinig, ating isagawa ito para sa ating sariling kapakinabangan. Amen. Ang ating buhay, ang hininga na meron tayong talento na meron tayo ay galing sa Diyos. Wala tayong ginawa para tayo mabuhay sa daigdig. Ito'y bigay ng mahal na Panginoon. Ito'y ang buhay natin ay hiram lamang galing sa mahal na Panginoon. So anong ipagmamalaki ng tao, mga minamahal? Hindi tayo pwedeng magmalaki sa ating kapwa. Hallelujah. Ecclesiastes 12:13 and 14 says, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of men. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Amen. Hallelujah. Number 7, holiness in lifestyle. Ang tunay na kabanalan ay makikita hindi lamang sa puso, amen, kundi sa ating outward appearance, amen.
sa ating pag-uugali. 2 Corinthians 5:17, amen. Praise the Lord, kindly po. The second book of the Corinthians, chapter 5, verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Dito po sa 2 Korinto, kabanatang 5, talatang 17. Kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Kaya napakahalaga ng ating pananambahan. We need to be reminded always. Tao tayo, nagkakamali, nagkakasala. Amen. Pero pag nandito daw tayo sa ating fellowship, dito tayo napapatawad ng mahal na Panginoon. Hallelujah. The Bible says, Hebrews 12:14, follow peace. Hindi tayo palaaway na sa kalsada. Amen. Sa ating kapitbahay. Hindi, minsan gusto natin maging teacher sa kalsada. Turuan ko ng leksyon tong isang sasakyan na to, singit ng singit. Ngayong matanda na tayo, ngayon nagkakaedad na tayo, natuto na ako magpasingit, mga minamahal. Bilang isang tunay na Kristiyano, mga minamahal, mapagpasensya na tayo, mga minamahal. Hallelujah. Tumiwid sa tamang tawiran. Huwag na makipagsiksikan. Patawirin pag nasa pedestrian lane, yung mga tao, kawawa naman, nakikipagpatintero sa sasakyan. Ang dami natin, mga minamahal, ang dami natin may sasakyan dito. Kung lahat tayo, gagawin natin pagdating sa pedestrian lane, hihinto ka, patawirin yung tao. Yung mga pedestrian. Amen. Magagawa po ba natin yan, mga minamahal? Tunay na Kristiyano. Amen. Mapagbigay na tayo, mga minamahal. Ang sabi, sundin ang kapayapaan sa lahat ng tao at ang pagpapakamanal na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Ang sabi pa sa Biblia, be ye holy for I am holy. Pakisulat na lang po, 1 Peter 1:16. Kaya ating pinapamuhay na may kabanalan, hindi lang sa pananamit, maging sa pag-uugali, makikita tayong tunay na Kristiyano. Ating pakatandaan, mga minamahal, na huwag masayang ating paglilingkod sa Diyos. Ang ating kaligtasan, nakatakda sa taong kamatayan, yan ang katotohanan, paulit-ulit nating sinasabi ito, mga minamahal. Hebrews 9:27, as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Wala tayong madadala sa libingan. Mga minamahal, yung mga medalya, hindi natin madadala sa libingan yan. Yung ating mga nakamit sa eskwelahan, kung saan pa man. Ang ating mga milyon, ang ating mga bilyon, hindi natin madadala sa libingan yan. Hallelujah. Kung meron tayong extra pagpapala, gamitan dito sa banal na iglesia ng mahal na Panginoon. Amen. Para sa kaligtasan ng maraming kaluluwa. Hallelujah. Ang sabi ng Job 1:21, and he said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord had taken away. Blessed be the name of the Lord. Praise the Lord. Kindly po. The book of Job, chapter 1, verse 21. And said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Job Kapitulo 1, versikulo 21. At sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina. At hubad na babalik ako roon sa Panginoon. Nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. God bless you. Hallelujah. Number 8, importance of faith. Ang pananampalataya na meron tayo ay napakahalaga sa relasyon natin sa Diyos. Hebrews 11:1, ang walang pananampalataya ay hindi kaluluguran ng Diyos. Hebrews 11:6.
Kaya sabi ng mahal na Panginoon, we must fight the good fight of faith. Hallelujah. Lumaban ng mabuting pakikipaglaban. Meron tayong kalaban ng kaaway ng Diyos. Amen. Kapag nakita niyang pinagpala ang Kristiyano, bibigyan ka ng sari-saring problema. Walang tigil, mga minamahal, upang itakwil mo ang mahal na Panginoon. Pero hindi tayo kayang bulagin ng kaaway ng Diyos sa mga himalang ating nakita, sa mga himalang ating naranasan. Ating naramdaman ng presensya ng Diyos, ang kapayapaan ng ating buhay, ang kaligayahan ng kapayapaan, mga minamahal, ang proteksyon, patnubay, pag-iingat ng mahal na Panginoon. Wala tayong may gaganti sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Patuloy tayong manampalataya sa Diyos. Number 9, we are the chosen people of God. Amen. Tayo ay hinirang upang magbunga at maglingkod. Amen. John 15:16. Ang mga pinili ay yaong nagpapatuloy sa paglilingkod. Amen. Pinili nga tayo ng Diyos, pero kung hindi ka maglilingkod, kung hindi ka magpapatuloy, sabi sa Biblia, many are called but few are chosen. Hindi ka mapipili, mga minamahal. Hallelujah. John 15:16 says, "Ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain. And that whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it to you." Dakilang pag-ibig ng Diyos. Isa tayo sa tinawag at piniling ng mahal na Panginoon upang magsiyaon, magsipagbunga, at upang manatili ang ating bunga, mga minamahal. Hallelujah. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Number 10, consequences of rebellion. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Hindi ka nagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. O tinawag ka ng mahal na Panginoon, naramdaman mo yung presensya ng mahal na Panginoon, tinalikuran mo ang tawag sa iyo ng Diyos. You are in rebellion against God. Hallelujah. Hindi ka wala ng Diyos, ating inuulit, hindi ka wala ng Diyos ang hindi mo paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi ka wala ng Diyos na sa iyong pagpapalamig-lamig. Tandaan po natin yan, mga minamahal. Kung tayo patuloy na maglilingkod sa mahal na Panginoon, patuloy ang grasya, patnubay, gabay ng mahal na Panginoon sa atin. Pag-iingat sa atin, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit kung ikay tatalikod, ikay magre-rebelde sa Diyos, kapahamakan na naghihintay. Hallelujah. So number 11, call to perseverance. 1 Corinthians 15:58. Kindly musicians and singers. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Kindly po sa Tagalog. Praise the Lord. Unang mga taga-Korinto, Kapitulo 15, versikulo 58. Kaya nga, mga kapatid, kung minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you. Kaya nga mga kapatid, kung minamahal, kayo'y magsitatag. Amen. Huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman natin. Pakibalik po yung Tagalog. Praise the Lord. Ng lahat na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Hallelujah. Nakikita ng Diyos ang bawat isa sa atin. Gaano natin iniibig ang mahal na Panginoon. Kaya pag tayo nagkakamali, nagkakasala, tayo tinutuwid ng mahal na Panginoon sapagkat siya ay ating Ama. Amen. Hallelujah. Huwag natin sayangin ang ating kaligtasan, mga minamahal. Tayo nasa buong katotohanan. Kaya lahat ng ating gagawin sa ubasan ng Diyos ay hindi pa imbabaw, mga minamahal. Not with eye service. Hindi lang yung may nakakakita sa'yo, doon ka lang gagawa ng mabuti.
May nakakakita, wala, ikay naglilingkod sa Diyos. Amen. Hallelujah, hallelujah. Patuloy kang sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Dahil kapag nasa puso mo ang iyong ginagawa, may nakakakita o wala, ikay gagawa. Amen. Hallelujah, hallelujah. Diretso lang ang ating lakad, mga minamahal. Work out your own salvation, Philippians 2:12. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, sa Tagalog, pakisunod po, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Praise the Lord. Philippians 2:12 and Hebrews 12:2. Praise the Lord. Magkasunod na pong basahin. Dito po sa Pilipos, kabanatang 2, talatang 12. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Hebrews Dito po sa Hebreo 12:2. kabanatang 12:2 po. dito po sa 12:12. Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod naman na nanginginig. Amen. At magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa upang huwag maligaw ang pilay kundi bagkus gumaling. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal. Dito po sa 12:12. Hebreo 12:12. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you po. Hallelujah. So mga minamahal sa ating paglilingkod sa Diyos, saan man tayong mga outreaches, outstations all over the world, pahalagahan natin ang paglilingkod sa Diyos. Pahalagahan natin ang mga manggagawa na itinalaga sa mga outstations natin, mga minamahal. Makipagtulungan tayo, wag hatakin yung mga manggagawa pababa. Araw-araw nagpupuri sa Diyos. Nananalangin, katulad na itinuro sa atin ng mga magulang sa mahal na Panginoon. Tinuruan sila na ipanalangin ang lahat ng mga kapatiran. Huwag pong magsiraan, mga minamahal. Hallelujah. Maging katulong tayo sa pagtaguyod sa banal na iglesia ng Diyos. Praise the Lord, praise the Lord. Tayo po'y tumayong lahat, mga minamahal. Tayo magpuri sa mahal po. Ninaanyayahan namin ang lahat ng mga baguhan na narito, mga bagong kapatid na dumalo ngayon, mga bisita dito sa unahan upang tanggapin niyo ang mahal na Panginoon ng buong puso. Amen. Hallelujah. Deuteronomy 30 verse 16 says, "For I am commanding you today to love the Lord your God, to walk in His ways, and to keep His commandments, statutes, and ordinances, so that you may live and increase, and the Lord your God may bless you in the land that you are entering to possess." 17 says, "But if your heart turns away and you do not listen, but are drawn away to bow down to other gods and worship them, I declare to you today that you will surely perish. You shall not prolong your days in the land that you are crossing the Jordan to possess." Hallelujah. Hindi po birong paglilingkod sa Diyos. Sabi sa Biblia, if you live after the flesh, you shall die. But if you through the Spirit do mortify the deeds of the body, you shall live. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po umawit. Praise the Lord.
Sadyang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko'y iyong tinutukoy ko. Tapat ka sa buhay ko habang panahon. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko'y iyong tinutukoy. Tapat ka sa buhay ko habang panahon. Naghila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Ang katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y mahal sa buhay ko. Kaya papuri at sumay ay sa'yo. Sa aking mga pagkakasala,
kaya papuri pagsambay alay sa'yo. Kaya papuri pagsambay alay sa'yo. Purihin ka, dakilang Diyos. Purihin ka, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa lahat po ng ating minamahal mga baguhan, narinig po natin, mahal ko, ang dakilang salita ng ating dakilang Diyos na nilalakipan ng dakilang kapangyarihan. Salita ng ating dakilang Diyos na mahal na magbibigay buhay, kalakasan, pag-asa, kaligtasan sa bawat isa sa atin. Napakapalad niyo pong totoong na mahal dahil kayo totoong kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Biblia nagsasabi na mahal na hindi po tayo ang pumili sa ating dakilang Diyos. Mismo ang ating dakilang Diyos ang siyang pumili sa bawat isa sa atin. Ang paglapit niyong na mahal sa oras ito, nakikita ng ating dakilang Diyos ang iyong mga puso. Nakikita ng ating dakilang Diyos ang iyong mga kabigatan, mga problema kung meron man. Biblia nagsasabi na mahal dahil ikaw'y sumampalatay sa ating dakilang Diyos, tumiwala ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Anumang kabigatan meron ka ngayon, bibigyan kang kagaanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At makakamtan lang natin ang bagay na itong mahal kung isasagawa po natin ang 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-unang tinatawag na pananampalataya sa nag-iisang Diyos na buhay, nating sinasamba sa Espiritu at katotohanan sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang ikalawa ay ang makadiyos na pagsisisi, kalakip ang ating pagtanggap sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makadiyos na pagsisisi, na hindi na po natin babalikan ang mga kasalanan ginawa natin sa harapan ng ating dakilang Diyos, at ay lalakad na pagmamahal na ayon sa katuwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon. At yung ikatlo ay ang bautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagpapatawad ng mga nagawa natin mga pagkakasala, at tatanggapin natin ang kaloob ng Banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya lang sabi ng Gawa 2:38, magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa pagpapatawad ng inyong mga kasalanan, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya kung meron ka mang karamdaman ngayong mahal, kabigatan, problema, buhay Jesus, lalabas ka dito, magaling na karamdaman mo, lutas sa suliranin mo, pagpapalang material, pinansyal, pisikal, lalo't higit sa espiritual na pagpapala, ayun ang makakamtan. At yung ikaapat ay ang bautismo ng Banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lalakad kang mahal, punong-punong kagalakan sa iyong puso at isipan. Lalakad kang mahal, nakasama mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Mahal, sa oras ito, isasagawa po natin ang ikalawang reglamento ng kaligtasan, makadiyos sa pagsisisi, kalakip ang pagtanggap sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mahal, sumunod po kasi maiksing panalangin na aking babanggitin. Sinsirong mahal ang nais ng ating dakilang Diyos. Huwag po tayo magbibiro. Tayo dumalangin. Dakila to pagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinakamamahal na Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso na marumi sa kasalanan. Gawin mo po akong isang tunay na Kristiyano sa puso, gawa, isip at katotohanan. Pakalinisin po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Ipatawad mo po ang mga nagawa kong kasalanan mula na magkaisip hanggang sa mga oras ito. Iligtas mo po ako sampo ng aking mahal sa buhay. Isulat mo po ang aking pangalan
sa aklatang buhay. Ito po samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Minamahal, manatili po nakataas sa ating mga kamay. Kami naman pong manalangin para sa inyo. Dakila ito pagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amang banal, minsanan pa, sa pangunang panalangin ng aming minamahal at ginagan na pastor and time prophet. Narito po ang aming minamahal kabayan, tumanggap si Marilag at makapangyarihang pangalan. Pinakamamahal na Panginoon, kahabagat mo sila. Abatin po sila na mapagpalang kamay. Dakila naming Ama, pumasok ka po sa mga puso. Gawin mo po silang isang tunay na Kristiyano. Sa puso, gawa, isip at katotohanan. Pakalinisin mo po sila ng iyong banal na dugo na magko sa krus ng Kalbaryo. Ipatawad na po ang mga nagawang pagkakasala. Iligtas mo po sila sampu ng naman sa buhay. Isulat mo po ang kanilang pangalan sa aklatang buhay. Ito po samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise God. Inamahal, ibaba na po natin ating mga kamay. Naisagawa nyo na po una at ikalawang reglamento ng kaligtasan. Makadiyos in praise God, pananampalataya, at yung ikalawa ay makadiyos na pagsisisi. Mamaya pag namahal, isasagawa niyo po, walang iba kundi yung bautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hanggat maaaring namahal, wag po kayong uuwi o lisanin man ang lugar na ito na hindi nagabautismuhan sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit namahal? Ulitin ko pong namahal. Dito po magkaroon ng kaganapan ang pangako ng ating dakilang Diyos. Kagalingan sa mga sakit karamdaman, pagpapalang material, pinansyal, pisikal, lalo tigit sa espiritual na pagpapala ay yung makakamtan. Amen? Nakita niyo po kinamahal, napakarami po nating kapatiran, kaliwat kanan sa inyong likuran. Kung tatanungin niyo po silang naman, isa-isa niyo silang tatanungin, anong mabuting bagay ang kanilang nakamtan pagkatapos silang tanggapin ang bautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Iisa lang po ang itutugon sa inyo. Lahat sila pinagaling ng ating dakilang Diyos. Lahat sila pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mahal, isang mabuting bagay nating sundin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa oras po ito mahal, tayo po darako na po sa ating mga pangailangan para sa ating mga sakit karamdaman. In praise God, hallelujah. At akin na po nga pinagkakaloob ang buong pagkataon sa ating pong beloved ordained preacher, beloved Brother Rob Blanco. Amen, praise God. Praise the Lord. God bless you, my beloved preacher, beloved Brother. Tayo po'y magkaisang dumalangin, mga minamahal. Ano man ang ating mga kahilingan, mga prayer request, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos, walang imposible, mga minamahal. So, anong dalangin natin kagalang-galang na mga pastor, beloved noble evangelist, Police Rodel Meda, magsisip po muna tayo. Dakila po naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nari po kami sa iyong banal na paanan, malapay ni Papa kumatik sisisi sa mga kami na sumpungan, sa iyong pagkukulang, mga pagkakasala, malapay noon. Kami po ay nikluhod sa iyo, malapay noon. Humihin kapatawaran, patawarin mo kami po ay nagsisisi, tulungan mo kami, masunod po namin. Lahat mong kautusan, maging handa sa araw ng pagbabalik. Gamitin mo rin kami bilang ilaw at sa libutan ito, sa pagligtas ng maray pang kaluluwa, malapay noon. Lubos ang pasasalamat, pinagkaluwa ng totoong mga magulang sa iyong kagalang-galang, malapastor. Beloved mama, beloved children, hallelujah, pinigay ang buong buhay sa iyo, malapay noon. Ang buong katotohanan ng Diyos, ang kapatuloy kalakasan, mahabang buhay namin kagalang-galang, mahal pastor. And all beloved children, lubos pa namin pisalamatan, malapay noon. Taglet, daladalang ng isang ebanghelyo without compromise, Lord, may papangal sa buong mundo para sa lahat, mga hinihinang bagong magbabalik, malapay noon. Sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, ilehans po natin mga silisang kamay sa ating ulong kabilas nakataas, mga minamahal, o isang kamay mga minamahal sa parte ng katawan na may karamdam. Isipin po natin ang ating kagalang-galang na malapastor, beloved noble evangelist, Wallace Rodel Meda, ang naglehans po sa atin mga minamahal kung anumang uri masamang espiritu yan ng karamdaman, problema, bisyo mga minamahal, banggitin po natin, palayasin natin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus, of cancer, leukemia, asthma, diabetes, leprosy, AIDS, homosexuality, last marital problems, financial problems, drug addiction, unbelief and doubts, vanity, vainglory, pride, lust, covetousness, materialism, poverty, cast out, in Jesus, be healed from so right now, but be gone, in Jesus' name, hallelujah, 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 hallelujah.
Praise the Lord. Pasalamatan po natin mga minamahal ng ating dakilang Diyos ay tinugo na po ang ating mga dalangin. Praise the Lord. Nasa buong katotohanan po tayo. Mapaghibala ang Diyos na ating pinaglingkuran sa dakilang tagumpay ng ating mahal na Panginoon. Pinagkalob sa atin mga minamahal. Tayo po sumigaw ng buong lakas ng hallelujah. Praise the Lord. Bilang pasasalamat, pagpupuri, pagluwalhati sa ating mahal na Panginoon. Kindly dyan mga minamahal. Both grandstands, east and west grandstands. Wala na pong lulukso dyan mga minamahal. Dito na lamang po sa baba lulukso dyan. Sa taas, sisigaw na lamang po ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. 3 beses. Sabay-sabay po tayo! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Glory, glory, glory to God! I love you, dearest Jesus! Thank you, dearest Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At tayo pagdadako sa ating po mga announcements, mga minamahal. At narito po my beloved co-preacher, beloved preacher, Dr. Rick Alarcon. Amen. God bless you po mga kapatid, Brother Preacher, Brother Ralph Blanco. At mga muli po sa ating po mga mahalaga announcement, mga minamahal, patuloy po ang panyaya po mula po sa ating po nga pastor ng ating po mga kalawa, ating dearly beloved, Honorable Evangelist Wilde, Swaddle Man of God's and some prophet, mga minamahal, the beloved family po, the beloved children, sa lahat-lahat. Bumalik po kayo, mga minamahal, sa ating po mga banal na gawain, sa mga baguhan, mag-isang mga datihan din po. Ito pong week na to, muli tayo sapagkat tayo po nagsasagawa po ng ating pong banal na panambahan, thrice a week po, mga minamahal, 3 beses po, sa loob po ng isang linggo, mga minamahal, ang ating po mga banal na gawain. Mga minamahal, isingit po muna natin, mga minamahal, ito, bago po natin makaligtan. Mga ilan po mga minamahal kapatid natin, mga kapwa natin na Kristiyano po na sila po, they have already celebrated their birthday or they have yet to celebrate their birthdays po sa mga nagdiwang po nakaraang mga araw po at ito po mga araw na to sa mga susunod po sa pangunan din po at yung kagalang-galang ating minamahal na ebanglista po, the beloved family po, sa lahat ng bumubuo po ng ating pong banal na ministeryo, we greet the following beloved brethren, ating pong binabati. Sa alam pong pagdiriwang ng kaarawan, binabati po natin, beloved brother Joey Mancera, my beloved co-preacher, at isa rin po sa pinagpalang ating po aming kapwa, pastoral worker po, beloved brother Dante Comon, ating mahal na kapatid, beloved brother Ronnie Simpao, beloved brother Arnel Alpes, ilan sa mga katuwang po natin, beloved brother Brian Rakrakin, beloved brother Monji Blanco, at binabati na rin po natin ating mahal na kapatid, Sister Joyce Garcia, ating mahal na kapatid, Sister Erica Lane Alarcon Ames, my daughter po, beloved Sister Milet Alpes, at ganoon rin po ang ating po isa rin po kapwa Kristiyano po natin na nagdiriwang ngayon, beloved brother Terence Navarro. At sa mga yung pong mga wala pa pong names nila dito, ay atin na rin pong silang binabati at sa pagbati po, ay sa Panginoon po ating buti ang ating ginagalang mga pastor, the beloved family, mga glory to God. Happy birthday po sa inyo pong lahat. Mga ating pong banal na gawain, we're being watched through YouTube. JMCM TV. Please do take note po so that you'll be able to watch our live streaming thrice a week through YouTube, JMCM TV, and also through FB page, CIM Central live stream. Glory to God. And everybody is invited. Bumalik po kayo sa mga baguhan po at sa mga datihan, all our webcast viewers, the newcomers po, the newly converted beloved brethren po natin who have yet to attend our banal na gawain po natin po ang general worship service here at the Marikina Sports Center. And Marikina Sports Center is one of the many landmarks in the city of Marikina, Metro Manila. Mga this coming week, ito pong papasok na week na ito, muli po ang ating pong schedule po. Ito pong coming week na ito, ang ating pong banal na gawain po ay Martes po, alas 3 hanggang alas 8 ng gabi at Miyerkules po, same time po, 3 p.m. up to 8 p.m. So this week po, mga minamahal, ang ating pong banal na gawain na. Ito po nakaraan, our general worship services have been scheduled TTHS Tuesday, Thursday, and Saturday. Ngayon po, mga minamahal, ay Tuesday, Wednesday,
and Sunday. Lahat ng babalik dito, ang mga nagnanais ng langit, pumalakpak sa ating dakila Diyos. Glory to God, mga minamahal. Mahalaga po ang ating pong kaligtas. Hindi po natin anytime from now, maari babalikan po tayo ng ating mahal na Panginoon. Nanalangin po ating ginagalang mahal na ebanglista, ating ginagalang mahal na pastor, na dagdagan pa po ang araw ng ating pong pananatili sa mundong ito upang marami po billions of people of the different countries mo naman makalapit po sa panan ng mahal na Panginoon. Ating pong banalagwayan, that is October 8, Tuesday, 3 p.m. to 8 p.m. and Wednesday, mga binabali, magkasunod po yan. Wednesday, October 9, 3 p.m. up to 8 p.m. po dito po sa Marikina Sports Center. Admission is free and come Sunday, that is October 13 po, mga minamahal. October 13, this coming Sunday po, yan po ay magsisimula po tayo mula po alas 10 ng umaga na linggo hanggang alas 4 po, balik po sa Amoranto Sports Complex, mga minamahal. Purihin po ang napakabait nating mapagpalos, and they are succeeding the next week po, mga minamahal, maging Wednesday and Thursday naman po, mga minamahal. At dito rin po sa Marikina Sports Center, mga minamahal. Yung po the succeeding Sunday po, and after that, balik naman po tayo sa Amoranto Sports Center. Kahit saan po, mga minamahal, sabi nga po ating pang dearly, ating pang beloved minister pods, we are just pilgrims, mga estranghero po tayo dito, mga minamahal, kung saan po tayo, wherever our loving God's gonna lead us, doon po tayo, sama-sama po tayo tungo po sa langit at buhay na walang gan. Mga minamahal, ating pong TV program, please do watch the Jesus Miracle Crusade, which is being telecast every Saturday in the evening at Channel 4, which starts at 10:30 p.m. to 12 midnight po, 1.5 hour at yung pong TV program, at yung pong radio program. Kaili po niyo pong subaybayan, pakinggan ang Jesus Miracle Hour, gabi-gabi, Lunes hanggang Sabado po yan, from 11 p.m. to 12 midnight sa Radyo Uno. DZME, Radyo Uno, 15:30 po yan, mga minamahal. Ganun rin po ang ating pong website, www.jmcm.org. And our beloved webcast viewers po, you can send yung pong, if you have any suggestion or inquiries, mga minamahal, or if you have your testimonies as you watch our program, we know that you have already been blessed by our loving God, please do send your messages at jmcmcentral@gmail.com. Mga minamahal, maaari po kayong tumawag po sa mga nagnanais po mag-request po ng prayer o humiling po ng counseling. Mga unang for prayer and counseling, 8-372-9194 and 8-375-1148. Sa mga kababayan natin Pilipino, nasa labas ating bansa, those who are outside of our country who may be requesting for prayer from abroad, just add 02, which is the area code of Metro Manila. Ating pong bank account, mga naman sa mga nagnanais po magpadala muli sa ating pong church bank account, yan po ay JMCAM, or JMC, or Jesus Miracle Crusade International Ministry, or Jesus Miracle Crusade, mga minamahal. Yan po mga account names na yan po nasa caption po ng database po ng Bangko de Oro. Sa mga nagnanais po magbigay sa pamagitan po ng bangko, just as long as you have a strong net connection po, yan po mapapadala, you can facilitate the transfer of your vows, pledges, and tithes upang marami pa pong makalapit sa banal na paanan natin po. Napakabait na Diyos sa ating mahal na Panginoon. Ang account number po ng ating pong Jesus account is 000-000-3902-68577. Mga nakaili po, makis nyo na rin po sa lahat ating po minamalakapatiran. Kung meron po mga maliliit po na mga mumu po ba, yung dumi po mga sa tabi po natin, pwede nyo po pulutin yan. Kaili po at yan po ilalagay nyo po sa mga trash bins po. Nakasalansan po yan. Nakasalansan yan sa trash bins. At hindi nyo po dadalhin sa bahay bakos sa mga trash bins po. The feedback from the management, tuwing aalis daw po ang JMC members dito ay napakalinis po sapagkat wherever we go, we observe cleanliness. Purihin ang banal na pangalan ating pong pinakamahalap Panginoon doon po sa langit at buhay na walang hindi konting alikabok. Wala po kaya dito po ay talaga po tunetsuin po tayong lahat, mga minamahal ko mga kapatid puli sa mga ating minamahal mga co-workers, beloved pastoral workers, and beloved choir members. Hanggat mari po kayo po, wala po mo nang uuwi at ating pong asistihan, ating pong minamalakapatiran, salit sa kanila pong paglisan dito, kayo beloved choir members, ating pong tulungan, asistihan, yung po mga kapatiran natin, lalo na po yung mga may edad na po, yung mga may magulang, may mataas na po ang edad, ating po silang alalayan as they come down, as they go down on those stairs, mga minamahal. Purihin po ang ating pong pinakamalap, Panginoon. At sa pagkatapos po natin, mga minamahal, muli isa pong buhay na palakpak, dakilang pagpasalamat sa mahal na Panginoon. Binibigyan tayo ng dakilang pribileho upang tayo pong sumamba at magpuri sa kita. Tayo po itumayo habang atin na pong binibigyan dan, beloved
My beloved co-preacher, beloved Brother Ferds Alvaro, siya po mangunguna sa panalangin sa ating pong pagkatapos. Amen. Praise the Lord. God bless you po ating pong beloved ordained preacher, Dr. Rick Alarcon. Mga minamahal, tayo po magkaisang sa ating panalangin sa ating pagkatapos. O po dakil naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa matamis na pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, asot panalangin ng aming dearly beloved Honorable Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, UN Time Prophet, Panginoon, kami taos puso nagpapasalamat, Panginoon, at matagumpay na natapos ang bawat bahagi ng iyong malagawain sa araw nito, na ito pinagpalamot lang isan. Sa iyong banal na salita, Panginoon, na patuloy namin napapakinggan, maraming salamat, Panginoon. Ito magsilbing kalakasan, kagalakan namin sa paglilingkod sa iyo. Lalong higit sa lahat, Panginoon, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, sa iyong matamis at banal na presensya, napalagian mo yung pinapadama sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa iyo, pinakamama na Panginoon. Ang banal sa iyong pasamantalang pag-iwahiwalay, sa iyong pong pag-uwi, mahal na Panginoon, ingatan mo po ng bawat isa sa amin ay makarating na maluwalhati sa aming kanyang tahanan. Ligtasan, umang diskas kapahamakan, maging sa may mga sasakyan, mahal na Panginoon, pag-ingatan mo sila sa lahat ng live webcast viewers, mahal na Panginoon, at patuloy namin sinusumamo sa iyo, mahal na Panginoon, ang gabay at patnubay mo pag-iingat sa lahat ng kapatiran sa buong mundo. Pagpalain mo ang bawat isa, ito pong aming samot panalangin sa matamis at makapangyarang pangalan ni Jesus. Amen. God bless you mga kapatid, our loving God, our merciful great God. Bless you po mga minamahal. Mag-ingat po bawat sa ating pong pag-uwi. Oh yes, I love you with the love of the Lord. Oh yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyong mga mata. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyong mga mata. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you
God, that He led me. I am the Lord, your healer. I send my word and heal your disease. I am the Lord, your healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. There is strength in the name of the Lord. There is sound in the name of the Lord. There is soul in the name of the Lord. Blessed is he who comes in the name of the Lord. There is strength in the name of the Lord. There is power in the name of the Lord. There is hope in the name of the Lord. Blessed is he who comes in the name of the Lord. There is strength in the name of the Lord. There is power in the name of the Lord. There is hope in the name of the Lord. Blessed is he who comes. Blessed is he who comes. Blessed is he who comes in the Praise the Lord. God bless po mga mahal. Ingat po tayo sa pag-uwi sa ating kanya-kanya mga tahanan. We love you all, but others Jesus loves you more. Praise the Lord.